magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa mga napakainit yung pagtanggap sa buong meeting ng Pasig. Kami po ay talagang nagpapasalamat dahil nakakataba po ng puso ang inyong mga pag-welcome at mga meeting. No? Alam nyo mga kaibigan, salita na po ang ating mga konsyal. Narinig nyo naman, halos lahat po. Pinapaalala sa atin na tayo po ay tumitindig sa isang plataforma ng mabuting pag-gobyerno o good governance na tinatawag. Pero naintindihan ba talaga natin kung ano yung good governance? Gusto ko po i-explain to ng konti pa para mas lalo po natin manamnam yung tunay na ibig sabihin po ng mabuting pag-gobyerno. Kasi umpisa natin ng 2019 na lang pag-upo ni Mayor Vico. Binoto natin si Mayor Vico noon, di ba, para maging mayor. At ang talaga namang ginawa niya, lininis niya ang ating pamahalaan. Inalis niya yung korupsyon, lalo na sa City Mayor's Office, mababa. Ano ba naging resulta nito? 2019, ang minana niyang budget, 10 billion. Okay? So, akala natin, mayaman na Pasig, di ba? May 10 billion po tayong budget eh. Tinamaan pa tayo ng pandemya. 2022, na dumating yung 2022, kahit na yung ibang lungsod, nagbabangan po yung koleksyon, dito sa Pasig tumaas. Mula 10 billion, naging 13.5 billion. 2022, binoto niya naman kami, ng meeting ng Pasig, binigyan niya ako mayorya sa loob po ng ating konsero. Nakasama po namin si Congressman Romal, si Mayor Vico. Kasi noong 2019, silang dalawa lang eh. Pagdating po ng 2023, ang pinasa po namin budget from 13.5 billion the previous year, naging 15 billion. In 2024, naging 17.2 billion. Itong taon na ito, 22.4 billion na po ang budget. Isipin ninyo, dahil po sa mabuting paggogobyerno, mula 10 million 5 years ago, ngayon po, more than double, 22.4 billion na ang budget namin. Bakit ko po binabanggit ito? Ito po yung bunga ng mabuting paggogobyerno. Ano ba ngayon ang nangyayari sa pera? Pag yung mayaman ang lungsod, ano nangyayari sa pera? Dito po pumapasok yung mga programa at proyekto na binababa sa tao. Katulad po yung nabanggit ni Pao sa ating mga senior citizen. Di ba? Dami yung programa ngayon ng senior natin. Ito po, medyo rewind natin yung ating alaala o memorya. Bago po si Mayor Vico noong 2019, lahat ba ng senior natin nakakakuha ng benepisyo? Hindi, diba? Bago umupo si Mayor Vico, pinipili kung sino ang makakuha ng benepisyo. Alam nyo ba, nabanggit mo ni Pao kanina kung ilan ang registered na senior citizen noong 2019? 40,000 senior citizens registered sa ating City Hall. Pag-upo ni Mayor Vico, sabi niya, lahat kailangan pantay-pantay. Lahat kailangan parehistro. Lahat ng mga senior natin. Hindi natin tatanungin kung sino yung kalaban, kakampi. Basta ikaw yung residente ng Pasig, kailangan makakuha ng benepisyo. Alam niyo ba kung ilan na senior citizen natin nakarehistro ngayon sa Pasig City? Halos 80,000 na po. So from 40,000, naging 80,000. Ito po yung prinsipyo ng pagkapantay-pantay ng pagtingin ng ating pamahalaan sa bawat isang Pasigenyo. Hindi pinipili kung sino ang pinagsisilbihan. At ulitin ko, yung dating 3,000, nakukuha ng 40,000 ng mga senior natin pagdating po ng pamasko, ngayon nag-doble na, naging 80,000 na halos. So dumami na po ang ating mga registered senior citizen. Nagkaroon pa ng dagdag na benepisyo, pati na rin sa local senior pension. Kung saan 500 a month ang natatanggap ng ating mga senior. Para kung malaman ninyo anong bunga ng mabuting paggogobyerno, nakalaan na pondo sa senior citizens sa OSCA alone is 477 million itong taon lamang na. Ang solo parent po natin, meron mga solo parent po dito? May solo parent po tayo. Ang register ng mga solo parent po natin ngayon, pag kayo po ay kwalipikado, nakakatanggap po sa suporta mula sa ating lokal na pamahalaan, 1,000 a month. Tama ko? 1,000 a month sa ating mga solo parent. Ang ating mga PWD na bedridden. Nagpasa po ang ating City Council ng isang ordinansa sa instructions po ng ating Mayor Vico dahil yung mama ng lungsod, sabi ni Mayor Vico, gumawa na rin tayo ng programa
para sa ating PWD na bedridden. Ngayon, meron na rin social pension ang matatanggap buwan-buwan ng ating mga PWD. Itong mga programang ito dumadami. No? At pera po ng bayan to, diretso po sa tao, tumutulong. Pero iba po yung ayuda, yung binanggit po ni Councilor Volpo, iba po yung ayuda sa mga programang ito. Bakit? Dahil ang mga programang ito tumutulong at nakatutok sa mga sektor na nangailangan ng suporta ng pamahalaan na hindi kayang alagaan ng kanilang sarili. Katulad nga ng mga solo parent natin, mag-isa nga sila sa buhay. Na wala silang mga trabaho, kaya tumutulong ang pamahalaan. Ang PWD, ng bedridden, alam na natin bakit kailangan sila tulungan ng pamahalaan. Ang senior citizen naman natin, sila yung nag-ambag na sa ating lipunan. At sa kanilang katandaan, ngayon naman ang panahon kung kailan ang gobyerno naman siya ang dapat mag-alaga sa kanila. Tama? Kaya iba pong ayuda, iba po yung mga programa ito. Bakit ayuda ay sabihin na natin, hindi po ito nakakatulong masyado sa ating lipunan? Kasi ang ayuda pang isang araw lamang yan eh. Meron ngayon, bukas wala na. Panandalian lang po. Yung nga sinasabi ni Volta, di ba? Magbanggit kayo ng isang pangalan, individual o pamilya na gumanda ang buhay sa ayuda. Wala pa eh. Wala pa. Pero ito po nakapagtataka. Pagpalapit ng eleksyon, dumadami ang ayuda. Parang ginagamit yung ayuda para maingganyo tayo na bumoto sa kanila. Ano ba ang kapalit ng maraming ayuda? Diba ang ayuda gastos po yan eh. Alam ko naman dito, nagkalat din ng bigas. Diba? Nagkalat din po ang grocery. May pamaypay pa na may mga QR code. Merong pampalugaw. Totoo ba hindi? Sa buong Pasig po yan. Ito ang tanong ko sa inyo. Bakit may mga politiko na lahat gagawin para walang maupo sa pwesto, kahit na gumasos ng milyon, halos bilyon na ang gastusin, makaupo lang sa pwesto. At pa meron sa gobyerno? Magkano ba sweldo ni Mayor, ni Kong, ni Vice, na mga konsyal? Para gumasos at mapuhunan ng ganyang kalaki para maupo sa pwesto. Yan po isipin ninyo. Nasabi kanina ni Simon, o para maintindihan natin ang problema ng korupsyon, meron po tayong tapat loan, di ba? Yung tapat loan, utang ka sa gobyerno, kukuha ka ng 10,000, may sari-sari store ka. Ganito po ang korupsyon. Meron kang 10,000, ikaw may-ari ng tindahan mo. Meron ka ngayon ate na nagbabantay, sabihin mo sa ate, ate, ito yung 10,000, bumuli ka ng mga listahan na ito ng mga bebenta natin, ha? Tapos ibenta mo. Yung 10,000 ngayon, tinago ngayon 5,000. Bumili ng 5,000 na gamit, yun po yung binenta sa sari-sari store. Eh may 10,000 kang utang ngayon, kailangan mo hulugan kasama interest. Paano mo babayaran yung utang ng 10,000 kung ninakaw na yung 5,000? Yan po, ganyan po kasimple ang problema ng korupsyon. Kasi hindi po natin masyadong naiintindihan. Akala natin yung ating mga politiko, konting pag nanakaw, pinapabayaan natin mga Pilipino. Tinatanggap natin na normal at okay. Pag ang mayor magnanakaw, sasabihin ng vice mayor, teka muna, kung ang mayor meron, dapat ang vice mayor meron. Pag ang mayor at vice mayor magnanakaw, sasabihin ng mga konsyal, teka muna, kung meron si mayor, meron si vice, dapat kami mga konsyal, meron din. E pag tumanggap na lahat ng opisyalis mo, lahat ng tao ngayon sa pamahalaan, pag singil ngayon ng mga proyekto ng mga kontraktor, mga supplier, pagdaan ng papel nun sa bawat opisina, sa accounting, sa engineering, sa treasury, lahat po yun ngayon magbibigay dahil kumukuha yung taas. Kaya swerte tayo dito sa Pasig. Dahil merong tumitig na isang mayor na sinabi, bawal na yan, tigilan na natin yan, tuldukan na natin yan, at yan ay walang iba kundi ang ating Mayor Vico Soto. At para rin maintindihan ninyo, kasi tayo, sinanay tayo eh. Ang taong bayan, sinanay, na ang gobyerno ay nandito para bigbigay ng tulong sa tao. Na dapat ang gobyerno ang sasagot sa problema ng mamamayan. Para po malaman ninyo, okay, akala natin, mayaman ang Pasig, 22 billion. Kasi lahat po ng programa, lahat ng problema, halos ng mamamayan, kailangan po ano,
Kailangan po ng pondo. Kailangan po natin ng resources. Kung wari, ang pondo natin, 22 billion. Sara natin ang gobyerno. Hati-hati na lang tayo. Papayag kayo? Isipin po ninyo, ilan po ang populasyon ng ating lungsod? 1 million na po tayo. 1 million ang Pasigueño. O sino magaling sa math? Yung 22 billion divided by 1 million. Magkano po lumalabas yun? Ito po para maintindihan natin kung ano ba yung meron sa pamahalaan. 22 billion divided by 1 million, 22,000 lang po yun. Sa isang taon sa bawat Pasigueño. Kung hindi malinis ang ating pamahalaan, yung 22,000, meron pa kayong kilala na kasya at mabubuhay sa 22,000 sa isang taon? Kulang na kulang po yun. Pero buong Pilipinas, ito ang storya at ito ang problema. Kaya hindi po tayo umuusad. Mahirap na ngayong bansa natin, karamihan pa ng budget ng ating bayan napupunta pa sa nakawan, napupunta pa sa korupsyon. Kaya swerte po tayo dito na umpisahan na natin isang pagbabago sa pangalawang termino ni Mayor Vico. Yumaman na, isipin nyo, from 10 billion, in 5 years, naging 22.4 billion. Ngayon, dumadami ng programa. Pero saan ngayon nakatuon ang programa namin? Priority. Sabi ko na yung social services natin, nandiyan yan. Pero ang priority po natin, edukasyon. Bakit edukasyon? Kasi pag yan po ay ginawa natin pamana sa ating mga anak, kahit saan sila mapunta sa Pilipinas, man o sa ibang parte ng mundo, may baon na silang sandata ng karunungan at kaalaman. Nung isang araw lang po, galing po ako sa Barangay Palatio. Ito. Yumakap sa akin yung isang matanda, sabi sa akin, Vice, salamat ng marami dahil nung congressman ka, yung anak ko, scholar mo, at ngayon nasa Europe na siya. Doon siya nagtatrabaho at ang ganda-ganda ng kinabukasan niya. Alam niyo bakit? Dahil nakapagtapos siya ng pag-aaral. Ako po magsasabi sa inyo, kung nais natin gumanda ang mga buhay natin, umangat ang ating antas ng pamumuhay, hindi po tayo pwede umasa sa pamahalaan lang. Kailangan tayo umilos. Kailangan turuan natin mga anak natin na magtiyaga, mag-aral, magsipag. Wala akong shortcut. Kahit nang bigyan kayo ng bigyan ng konting ayuda araw-araw, hindi po aasenso yung buhay natin. Kaya po, ito ang pinakamagandang panahon para maging Pasigueño ngayon. Lalo-lalo na sa ating mga kabataan. Dahil ang dami yung bata nagkalat sa buong Pasig, sobrang daming anak natin. At lahat ng mga anak natin ay maghahanap ng liwanag. Pagdating ng future nila, anong mangyayari sa kanila? Eh dati, ito alam niyo naman, di ba? Noong 2019, ang minana ni Mayor Vico, ilan? 11,000 scholar. O, lumaman ang Pasig dahil sa good governance, ilan ang scholar natin ngayon? 25,000 scholar na. Priority ang education natin. Palapak naman natin sa Mayor Vico. At dati, hindi lang po ngayon, hindi lang po high school ang libre, hanggang college libre na. Ang PLP, dito lang PLP. Meron bang nag-aaral sa PLP sa mga anak ninyo dito? Wala. Yan. Wala. Meron bang? Sige. Alam nyo, dati kasi ang PLP may bayad. Hindi naman libre yan dati. Di ba? Ngayon, libre na po yan. May allowance pa, galing sa ating lungsod. Pero alam nyo ba, bakit libre ang PLP? Dahil po meron isang nagsulat ng batas dyan na hindi na dapat magbabayad ang mga magulang ng mga nag-aaral sa public state university sa buong Pilipinas, hindi lang po sa Pasig. At yan ang walang iba, kundi ang sarili nating Congressman Roman Romulo po yan. So lahat ng kabataan Pilipino ngayon, wala parehang umulo. Basta state-owned college and university. Basta estado po ang may-ari. Libre na, wala nang binabayaran. Kaya maging proud tayo sa ating Congressman Roman Romulo. Ito ngayon ang problema po natin. So noong 2022, nag-uusap po kami. Ang ating PLP, ang capacity niya is 1,300. Ang nag-graduate ng senior high school sa buong Pasig ay 8,000 ngayon.
Ang dami yung mga anak natin hindi nakakapag-chance man lang mag-kolehiyo o mag-further studies man lang. Ang ginawa ko natin, tayo na isang programa kung saan hindi tinitignan yung grados. Kasi usually, ang PNP by ranking. Ano nga yung ranking? Pag mataas po yung standing nyo sa school, mataas yung grades nyo, mas malaki ang chance nyo makapasok sa PNP. Ang ginawa natin, may programa po tayo na tawag dito ay Pag-asa Scholarship Program na hindi tinitignan yung inyong grados ng mga anak nyo. Ang tinitignan yung social standing ng pamilya. Pagkapuspalad po ang pamilya ng mga pasigan nyo, sila po ang prioridad na binibigyan ng pagkakataon makapag-aral ng mga anak. At ngayon po, paraon po ako mag-report sa inyo na halos 2,000 na ang ating mga scholar na mga kabataang Pasigenyo na nag-aaral, hindi sa public university dito po sa Pasig Catholic College at sa Arellano University sa Barangay na Nyuman. Ngayon, bakit ko po sinasabi sa inyo ito? Kasi nakita ko po dito sa inyo, ang dami rin mga bata. Ang dami yung bata. Ngayon pa lang, inganyo nyo yung mga anak ninyo, mag-aral kayo magpabuti. Mag-graduate kayo ng high school. Dahil meron na tayong pamalaan ngayon. Kahit hindi ka masyadong takpil, kahit hindi ka masyadong magaling o matalino, basta masipag ka ng magtsaga ka, pwede ka magkaroon ng college degree. At huwag nyo po sabihin sa akin na pag yung anak nyo makapag-graduate ng education degree dito sa PCC or accountancy or nursing degree sa Arellano ay hindi magbabagong buhay niyo. Ito po ang susi Ito na yung paraan. At para malaman din ninyo na seryoso ang administrasyon ni Mayor Vico, ang leading ng Pasig. Ang nakalaan po na pondo dito sa unang taon lang ang inyong magkano? 120 million. First year. Magiging second year yan. Dodoble po namin. Magiging 240 million, magiging third year, 360, magiging fourth year, 480 million. Maghanap kayo mga kaibigan ng ibang lungsod sa buong Pilipinas na naglalaan ng halos kalahating bilyong piso, makapagtapos lang ang inyong mga anak sa isang private college education. Dito lang po yan sa City of Pasig. Kaya palapakan naman natin ang City of Pasig. So, mga kaibigan, hindi ko na po pahabaan. No? Ito na po. Ito lang sa akin gusto kong malaman sa inyo na may paabot sa inyo. Na habang lumalaki ang pondo ng ating bayan, dahil po sa good governance, dumadami nga ang mga programa natin para sa tao. Pero ang tao rin minsan ang kailangan siyang kumilos. At tulad nga ng sinabi ni Kiko kanina, di ba? Meron na po tayong ordinansa sa aso. Ang aso, napag-usapan na natin yan. Kung tayo nagkaroon ng talakayan dito minsan, sa isang muni. Di ba? Kami, may mga aso rin kami. Pag lumabas yung aso ko, nakatali, dinadampot namin yung dumi. Kung kaya namin gawin, kaya ko rin gawin. Pero kailangan tayo maging parte ng solusyon, hindi problema. At kung nais natin gumanda ang kinabukasan ng mga anak natin, ito na po ang grupo na tumutulong sa inyo. Sapagkat ang giting ng Pasig, wala pong interes sa kaban ng bayan. Wala pong interes na magnakaw sa gobyerno. Para patunayan din sa inyo, alam niyo ba, pag-ibo ko bilang Vice Mayor, ang una kong ginawa, inalis ko yung practice nila na dumadaan yung pera sa kamay ng Vice Mayor at ang mga konsep. Dati yung pera, dumadaan sa kamay ng Vice Mayor. Sinabi ko, bawal natin dapat yan. Bakit? Kasi pag yan ay dumaan sa pera, dumaan sa politiko, sasabihin nila, ay bayad, binibigyan ng 500, 1,000, 1,000. Pero ang totoo niyan, magkano binubulsa, hindi na natin alam. At milyon-milyon po itong pera pinag-uusapan natin, hindi po biro ito. Kaya pala yung ibang konsyel nagpapakamatay para manalo. Kaya pala yung iba, kahit anong laki ng gastos, laban ng laban. Kasi ganun ang dating gawin. Tinanggal ko po yan. Baka hindi alam natin mga lumalabang konsyel ngayon na wala ng pera ngayon sa konseho. Ang inuuwi na lang mga konsyel, kasama yung Vice Mayor, ay sweldo na lang namin. Kasi kung gusto mo magpayaman,
huwag ka pumasok sa pamahalaan. Magnegosyo ka. Pero hindi mo pwedeng gawing negosyo ang gobyerno. Tama ho ba? Kaya ako yung makikiusap. Pwede ba natin i-straight ang giting ng Pasig? Ha? Straight. Wala akong sigit. Eh dati nakasingit ang isa eh, si Coach Paul. Nalaglag eh. Pero itong pagkakataon na ito, ha? Kinagat na nga ng aso. Ha? Kinagat na nga ng aso. Baka pwedeng pagbigyan nila. Ha? 6 out of 6 na tayo. Ha? Straight goal po tayo. Straight goal po tayo. Baka mo naman makalimutan niyo yung tatlong ulo. Ha? Ano number namin? Para mahina. Ano number namin? Ano ibig sabihin nun? Okay, I love you too. So number 1, kay Congressman Roman Romulo. Number 4, Mayor Vico Soto. And number 3, Vice Mayor Toto Jaworski. Maraming salamat. Huling iboto ang